naka-explain yung kanina. Complainant. Sige. Magandang hapon po, Ma'am Cherry White. Hello po, magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Sherry yung problema at susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Gano'n kayo katagal na po magkasintahan ni Boy Papa? Start po nung December 13. Dito lang po, bago lang. Wala pang 1 year, Wala December po. 13. Okay. Well, sayang naman po yun, kahit paano, December, January, tatlong buwan na kayo. Ano bang pinag-ugatan ng away ninyo? Ito po kasi yun eh. Pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung isang gabi po, akala niya hinak ko yung Facebook niya, pero lahat po ng Facebook nag-log out. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung convo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik. May matanda daw po ako. Yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. 1 hour po siyang naka-live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay. Hindi mo natanong sa kanya ba't niya nagawa yun? Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yun o hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Bakit siya pa magpapatulpo Ayun nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi may ebidensya daw po siya na pinapahack ko yung account niya. Yung Facebook niya. Anong ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam. Nung gabi po yun, lahat yun nag-log out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan pa i-hack yung kanyang Hindi ko nga po alam. Hindi ko po gawain yan. Pero yan po iba na-explain mo na sa kanya. In-explain ko po, pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sasabihin niya pa ako ng bad words na, ulul ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero, nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay. Nagkaroon po talaga ng down po ang meta po nung araw po na yun. Facebook, Messenger, and Instagram po. Yung Nag-down po talaga. alam niya at nasabi sa kanya. Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na, paanong hinahack, nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook. Sabi niya, ulul ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero ano ang motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na bakit ko gagawin yun, ba't kita i-hack? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako, kalmado lang. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip yun? Siguro po dahil po galit siya. Galit siya? Bakit po siya galit? Sir, matindi magalit yun, nakakatakot. Kaya nga boy tapang eh. Opo, nakakatakot talaga. Dapat prepared ka na kung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi, kaya nga po naipaghiwalay na ako eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Siguro give it a try. Kasi siyempre ma'am, nung pinasok mo relationship with him, alam mo kung ano yung karakter yung pagkatao niya. Dapat tanggapin Sir, niya. nung Pwede nagkakalala ka. kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. Sobrang bait niya. Okay, maganda yung sinabi mo. So, Opo. ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag 360 degrees? Sir, selos. Ayun. Yan Selos. sinasabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng kasintahang maganda. Oo, di ba? Kasi kung ikaw magkasintahang maganda, talagang marami kang problema dyan. Siyempre, Sir, maganda eh. Hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Pangit. Kasi sir, ritoke daw po yung ilong ko. Wala namang masama kung ritoke. Doon sa mga mga selosa at seloso, huwag na kayo magkasintahan ng gwapo at maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. Di ba? So, nagsiselo siya. Baka naman may pagbasihan man para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga eh. Pilit kong sinasabi noon sa social media, ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi sir, ayoko magsalita eh. Masisira siya. Pero ma'am, kasi wala siya dito, subukan natin tawagan. Yung bang
Okay, dati malambing siya. Sabi niya sweet. Sobra. O, Parang siyempre, prinsesa. tama lang yun. Usually, ganun talaga pag naniligaw. Mm. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat. Medyo may pagbabago. Pero, what led to it? Ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanya pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yan eh, nag-start yan pati dun sa ano. May nagpa-picture sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami dati, lagi kami nag-aaway. Laging punto selos. Siyempre ako nagsiselos din ako, pero yung pinagsiselosan ko nasa lugar. Okay. Nasa Ano po tao. yung sa Cebu? Yung sa Cebu, sir, ganito yan eh. Meron din kasi lumabas sa video po na nakita ko. Pero hindi po siya yung sinaktan ko. Opo. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Bumaba ako dun sa resort, nakapanty ako, nagsiswimming po ako ng that time. Tapos, pag akyat ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, 4 na lalaki. Habang hawak niya ako, naka-video sila, nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila, ano, nakipag-sex ka doon? Ginaganyan niya ako, nakipag-sex ka dyan sa baba? Anong ginawa mo dyan? Sabi ko, mga followers, nagpa-picture sa akin, anong masama? Doon na siya na-trigger. Nagselo siya, yun. So, may Galit na nagpa-picture galit. sa yung mga followers, pinagselosan niya po yun. Opo. Yung mga taga Cebu. Doon po sa lugar na yun. Natural lang po sa ating mga vloggers, mag-isip sa kanya pag may nakikita mga followers nagpapapicture. Hindi niya po naunawaan yun, bakit wala ko ba nagpapapicture sa kanya? Madami din. Oh, at ikaw, nagsiselos ka ba pag may nagpapicture sa kanya? Hindi po. Normal po yun eh. Pag may nagpa-picture. Kaso kasi yung po